Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Nalalapit na ang pagdiriwang natin at paggunitan natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinauna sa atin ang karanasan ng pagbuhay kay Lazaro. Ito ay malinaw na ipinauna upang mabigyang diin si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Sino mang manalig sa Kanya kahit mamatay ay pagkakalooban niya ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Mahalaga itong pangyayaring ito para ang mga nasa paligid at naging saksi sa pagbuhay kay Lazaro ay magkaroon ng matinding pananalig kay Jesus. Kaya nga, nilinaw ni Jesus kay Marta, kapatid ni Lazaro, naniniwala ka ba na si Lazaro bagamat 4 na araw ng patay ay muling mabubuhay? At sinabi ni Marta, naniniwala po ako na ang aking kapatid ay muling mabubuhay doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Pero nung sinabi ni Jesus, tanggalin ninyo ang bato na nakatakip sa libingan, nagsabi si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya. Sinubok ni Jesus ang pananampalataya ni Marta. Akala ko ba naniniwala ka sa muling pagkabuhay? Akala ko ba naniniwala ka na kahit namatay na ang isang tao, siya'y muling mabubuhay at siya'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan? At muli, sinabi ni Jesus, tanggalin ang takip ng libingan. At mula doon sa labas, sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka riyan. At ang 4 na araw ng patay, lumabas ng libingan, buhay. Katotohanan, si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay, na sino mang manalig sa Kanya kahit mamatay ay pagkakalooban niya ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Isang linggo bago ang mahal na araw, ito ang ibinibigay sa ating kwento sa Ebanghelyo ngayon, na kung ikaw ay mananalig at magtitiwala kay Jesus, katulad ni Lazaro, ikaw din ay pagkakalooban ni Jesus ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay na walang hanggan. Kaya nga diba sinasabi, ang karanasan ng kamatayan ng tao ay hindi ang katapusan. Ang kamatayan ng isang tao na nananalig kay Jesus ay simula lamang ng panibagong buhay. Ang kamatayan ng isang nananalig kay Jesus ay simula ng kanyang pagpasok doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. At iyan ang pangako ni Jesus. Kung ikaw lamang ay mananalig sa akin, at kung tunay na ikaw ay magtitiwala sa akin, kahit ikay mamatay, ikay muling mabubuhay.
Amen. Yung mga naunang namatay na nananalig kay Jesus, nasaan na sila ngayon? Sa mata ng pananampalataya, sila'y kasama na ng Diyos sa kanyang kaharian. At kung sila ay matagpo ang hindi karapat-dapat dahil sa ilang kasalanang kailangang malinis, sila ay nandoroon sa kalagayan na kailangan mo na silang linisin upang pagdating ng araw, maging karapat-dapat na papasukin sa kaharian sa langit. At alam nating lahat ang kalagayan na yun ay tinatawag nating purgatorio. Pinupurga, nililinis ang mga kaluluwang hindi pa karapat-dapat na papasukin sa langit dahil sa kasalanang kailangang mapatawad ng Diyos. Kaya nga napaka-importante para sa mga yumao ang dasal. Kailangan nila ang tulong na panalangin. At sino ang magdarasal para sa kanila? Ikaw, ako, tayong lahat. At kapag sa tulong ng ating mga panalangin, ang kaluluwang nasa purgatorio ay nakalaya at tinanggap sa kaharian sa langit, tatanaw sila ng utang na loob sa iyo, sa atin. At doon, sa piling ng Ama, sila naman ang magdarasal para sa atin. Kaya ito, mga kapatid, ang panimula ng pagbibigay diin sa katotohanan. Si Jesus, matapos na siya'y mamatay, ay hindi nanatili sa kamatayan. Pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At iyan ang mararanasan ng mga taong mananalig at magtitiwala sa Kanya. Amen.